rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyong fresh overload pa rin ang lola ninyo. So yan. So kumain na ba kayo? Kasi ako yes, kumain na kami ng bonggang-bongga. Ang ulam namin syempre ay kapaw. So yon, paborito yun ni Nu. So, masarap naman siya. Sa gabi kasi medyo konti na lang yung kinakain ko. Hindi na siya yung tulad ng dati na talaga paggabi kung lumamon ako, lamon talaga. Ngayon ay medyo bawas-bawas na ako kumain. Kaya parang feeling ko pumayat din ako. Charot. So, yun. Feeling ko lang. Pero syempre, dapat dagdagan natin ng exercise. Kasi wala pa akong time talaga mag-exercise ngayon eh. Ang ano kasi ng ko, parang ang daming kong ginagawa. Charot. Ang busy pa ng schedule ko. Para tapos siguro ng Christmas and New Year, simulan natin at i-goal natin ang mag-exercise tayo tuwing umaga. Charot. So, yan. Anyway, so ito nga, syempre ang pag-uusapan natin is about di matapos-tapos na Michelle D. So yun, si Michelle D kasi, ang dami kasing pachika. So isa dito sa mga pachika niya, sobrang miss niya na daw si Antonio Forcil. So yung iba naman sinasabi, kasi may mga tanong sa akin, tingin mo ba Mama Sam, etong si Michelle D at saka kay Antonio Forcil, ay totoo kaya yung chika nila na alam mo yun na best of friends sila or tingin mo magkakaroon to ng relasyon? Relasyon, kirida, kabet, ganon. So, ako para sa akin kasi, maganda kasi yung istorya nilang dalawa eh. Nagkaroon sila ng ilangan moment sa simula ng pagkikita nila, di ba? Hindi ko rin alam kung bakit. Saan ba nila na kuha yung ganong eksena? Kasi, kung titignan mo, sa simula pa lang ng competition, sa dami nga daw ng nakikita ni Antonia Forson na binabate, pero ito daw si Michelle D yung hindi niya binabate. Tapos ito naman daw si Michelle D, yung alam mo yun, meron siyang parang, hindi niya pinapasin si Antonia, yung mga ganon. May mga ganong moments sila eh. So, hindi natin alam kung drama nga ba ang eksena nila o totoo ba. Ako para sa akin, sa totoo lang, totoong na nagkaroon sila ng kailangan sa isa't isa. Dahil siguro, ang target kasi ni Antonia is manalo ng Miss Universe para sa kanyang bansa. Tapos ang target naman ni Michelle D ay manalo ng Miss Universe. So parang feeling ni Antonia, ang isa sa mga pinakamalakas na kalaban niya, si Michelle D. Tinuri niya kasi na matinding kalaban niya dito si Michelle D sa Miss Universe. Ito naman si Michelle D, tinuri naman niya ng matinding niyang kalaban dito si Antonia Forcil. Kaya nagkaroon sila ng ganun na medyo awkward moment sa isa't isa. So, yun. Kasi parang naramdaman nila na, no, competitor tayo, hindi tayo dapat mag-usap. Yung mga ganun eh. Pero at the end of the story, naging close sila sa isa't isa. So, yun. So, na-in-love nga ba sila or soulmate nga ba sila? Ako parang feeling ko, hindi naman. Parang feeling ko, siguro, nandoon na noong unang panahon, baka soulmate silang dalawa. Yung parang magjowa siguro silang dalawa noong unang panahon. Kaya yung nagkita sila, parang yung attractive nila sa isa't isa, pumasok na ganon. Pero hindi sila totoong magjowa kasi alam ko may jowa to si Antonio Forcil. Saka parang feeling ko, yung kwento nila for Miss Universe lang. Sa totoo lang, hanggang Miss Universe lang yon. Hindi yon ma-extend ng yung outside ba, parang ayun yung nararamdaman ko doon sa relationship nila. Parang they are close na nandoon sa Miss Universe. Pero kasi una, imaginein mo, ang lapit lang ng Thailand ha. Kung tutuusin, sabi nga ni Michelle D, sobrang miss niya na daw si Antonia. Kung talagang miss niya na si Antonia, maniniwala ako na totoo na sobrang miss niya na si Antonia or na fall in love itong si Michelle D kay Antonia kung si Michelle D biglang lumipad dito sa Thailand any moment. So, yan. Yung tipong nagkaroon siya ng time tapos kahit 3 araw,
bigla yang nakita natin na nandito sa Thailand. So yun na, may eksaktong naramdaman na talaga si Michelle D. Pero kasi sa isang interview din ni Michelle D, sinabi niya na oo, miss na miss niya na nga daw itong si Antonia. Pero nare-respeto niya daw kung anong merong relationship si Antonia doon sa boyfriend niya. So, ibig sabihin, parang malabo. But, kung bumiyahe yan si Michelle D bigla dito sa Thailand, ayun talaga, hindi niya na makontrol yung sarili niya. And then, ang alam ko, hindi natin kasi confirm kung ito ba si Rian Ramos ang jowa din ni Michelle D. So, kung ganon, paano si Rian Ramos? Siyempre, hindi naman na-action si ano ng ganon-ganon. Kaya parang feeling ko wala. Mapuputol na yan in the future. Siguro, kung pupunta sila sa coronation night ni Antonia, coronation night ni Michelle D, parang hanggang doon na lang yon. Tapos, hindi na siya ma-extend. Pero, pag pumunta dito si Michelle D, tingnan natin kung si Michelle D ay i-interviewin ba dito sa iba't ibang klaseng TV ng station dito sa Thailand. Kung ito ba ay mamamayagpag dito. Kasi alam niyo sa bawat interview talaga ni Antonia, tinatanong talaga about Michelle D. Kung mag-ano sila ni Michelle D, anong meron sa kanila ni Michelle D, and then ang mga tanong sa kanila, kamusta yung friendship nila, ano bang namumuo doon sa friendship nila. Imagine niyo pati yung mga ano dito sa Thailand, talagang inusisat siya about Michelle D. So, hindi pa man nakakarating dito si Michelle D sa Thailand, sikat na siya. Kaya parang feeling ko, pag pumunta si Michelle D dito sa Thailand, ay nako, promise, parang feeling ko, lahat yata ng mga TV station dito, i-guest to si Michelle D, for sure. Hindi ko alam kung bakit ganun ka-impact ngayon si Michelle D. Parang, kung iisipin mo si Michelle D noon, sobrang ang layo-layo niya na ngayon, di ba? Kasi si Michelle D kasi noon, kung titignan mo, parang sobrang introvert yung dating. Yung parang hindi siya masyado nagsasalita sa media, tapos tahimik lang siya. Tapos ayun, parang pag titignan mo lang siya, nakakita ka lang ng Diyosahan lang na beauty. Pero hindi ba katulad ngayon na parang masyado siyang in demand, na parang very open siya sa nararamdaman niya, sa mga nangyayari sa kanya, tapos parang naging masa yung dating niya. And then, ayun nga, tulad nga na sinabi ko, pagdating niyan dito sa Thailand, Diyos ko, promise, papalo ang interview niyan dito, kaliwaan din. Kasi parang feeling ko siya yung inaabangan ngayon ng mga tao, siya yung inaabangan ng media. So, hinihintay ko nga dumating yan dito eh. Sabi ko nga, pag tungtong yan dito sa Thailand, pagkakaguluhan yan. Promise. So, yon. So, ako para sa akin, magandang opportunity to para kay Michelle D sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Kumbaga, parang i-grab lang niya yan at huwag niyang itigil. Kumbaga, keep going para magtuloy-tuloy yung kanyang journey talaga bilang isang reyna ng Miss Universe, di ba? Kasi syempre, ano niya to privilege niya to Kumbaga parang ito na yung reward niya sa lahat ng mga hirap at pagod niya. And then I think hindi lang sa Pilipinas na sumisikat si Michelle D. Ultimo dito sa international, sa Thailand, baka nga magkaroon pa yan ng movie or magkaroon sila ng movie ni Antonia kasi uso yan dito. Tingnan mo nga si Impa, di ba? Ayan yung pantapat na kay Impa sa kay Charlotte, di ba? So yun, so nakakatuwa lang kung iisipin mo. And then, tignan natin kung hanggang saan makakarating yung eksena ng dalawang to. Sa ngayon, ang mga naririnig ko ay, ayun nga, inaabangan nila si Michelle D dito. Kasi kahit na sa school ko, tinatanong talaga, kamusta si Michelle D? Ano ang ginagawa ni Michelle D? Uy, parang grabe no si Michelle D para daw nanalo ng Miss Universe dahil daw talaga daw sa social media daw nakikita daw nila si Michelle D, si Antonia daw mga interview daw puro daw Michelle D. So sabi ko hala, sumikat na si Michelle D kahit dito sa Thailand, di ba? So yun talaga. Tapos nakakatuwa kasi at least, di ba? Sobrang close talaga nila ni Antonia. Na-miss ko nga yung mga pa-live nila Yung mga everyday na ginagawa nila na nagla-live sila, nagchichika sila. Si Michelle D parang naputol nga yung ganun niya Sana tinuloy-tuloy lang niya, no?
So, yun. So, nakakatuwa yung relationship na nangyari sa kanila. Nakakatuwa yung eksena na ipinakita nila sa bawat competition noon. And then, nakakatuwa yung inabangan sila ng tao. So, yun yung parang feeling ko kasi naging impact ng istorya nila. Yung pag-aabang ng tao na bakit hindi sila nagsasama? Bakit hindi sila nag-uusap? So, yun yung inabangan. Tapos, parang hinintay yun araw-araw hanggang isang araw biglang, hala, nag-uusap na sila, di ba? So, yun na. So, dumami yung suporta nila sa bawat isa. So, sa ngayon, ang dami ng follower ni Michelle, umabot na ng 1.5 million ba? So, imaginein mo, dati, ang supporters niya, nasa 800 plus lang. After ng Miss Universe, bigla naging 1.5 million na or 1.4. Nakakaloka, Michelle D, ha? Ganong kagad ka palo. Halos parang humakot ka na, parang feeling ko, dati papunta siya na Miss Universe, 400,000 to 500,000 pa lang yun eh. So, parang humakot siya ng 1 million after ng Miss Universe. So, ganun kadami ang nagmahal kay Michelle D. Kaya, ganun siya kagrabe ka-in demand. Sabi ko nga, hinihintay yan dito sa Thailand na dumating. At for sure, maraming eksena din yan na gagawin dito sa Thailand. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, totoo kaya na nagkakagustuhan na to si Michelle D at saka si Antonio Forcil? So please comment below kung ano naman ang chika ninyo or possible ba na maging silang dalawa, di ba? So yun, nakakaloka. Anyway, so yun. So guys, kung ano guys ang chika ninyo dyan, i-comment lang ninyo. And then of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi tayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang para lagi tayong masaya at maganda. So, yon guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.